So, umpisahan na natin. Unang-una sa lahat, kailangang maayos yung mga tools at mga parts na kakailanganin at malapit sa inyo para madali yung maabot at para hindi magulo ang inyong buhay. Ayos ba? At huwag nyo rin kakalimutan yung napakalupit na fly swatter sa tabi nyo kasi hindi nyo alam kung kailan kayo susugurin ng napakalupit na lamok. Tulad ngayon. Para sa ating MOBO, B450 Mortar Max, supported niya ang Ryzen 3 CPU out of the box at 4133 MHz ng RAM. Huwag natin kakalimutan maghawak ng Bacalo ground para ma-release ang static electricity ng ating katawan para hindi ma-fry yung board natin, di ba? Mahirap na. Para sa ating CPU, we have the Ryzen 7 2700s, 8 cores, man, 16 threads. Oh, beefy. Hanapin ang triangle pointer na nasa CPU at i-match sa triangle pointer na nasa motherboard. Kapag na-match na, itapat na doon at unti-unting i-shoot. Dapat hindi lalagyan ng puwersa dito, automatic siyang papasok. Yan, hanapin kung naipasok na o hindi. Kasi kapag may nakopi sa mga pins na yan, ay nako, wasak ang pinag-ipunan mo ng ilang taon. Kaya ingatan nyo mabuti. And saka nyo na ilak kapag na-shoot na sa butas. Alright. Oh, first build. Oh, come on. So sa ating memory naman, we have the U.XMP 3000 MHz 16GB. Iisa lang yan, pero 16GB. Wala ako nakikitang review nito online. So kung gusto yung gawan ko ng review, sabihin nyo lang. I-match nyo yung butas sa RAM dun sa bukol sa motherboard at dun nyo ilalagay. Huwag kayong magkakamali. Pag ayaw ma-shoot, huwag nyo pilitin para hindi masira. Kasi once na nasira yan, umanda ka ng umiyak kasi wala ka ng pera. Sa ating thermal paste Arctic MX4, importante ito. Okay, so paano tayo maglagay? 1 point sa gitna ng ating CPU. Actually, recommended ito ng Arctic mismo. Gaano kadami? Tignan nyo mabuti kung gaano kadami. Yan. Actually, konting-konti lang. Hindi ganong madami ang kailangan nyo. Yan. Konti pa yun. Come on. Yan. Go. Sa ating cooler naman, we have the Deepcool Gamax 400. Okay. Maliit lang yan sa video, pero ang laki yan sa personal. Linisin nyo muna yung baba, saka nyo ilagay. Ilalak nyo lang yan. Magkabilaan. Compatible siya sa Intel at AMD. Yan, lagay natin yung final lock. At kapag nailagay na, napakatibay at hindi nagagalaw. Tanan! Nilipat natin yung kanyang fan kasi nagkamali ako ng lagay at tinatamad na ako ulit na tanggalin. Lagay natin ang kanyang power cord sa board. Yan, dyan lalagay yan. Para sa solid state drive, meron tayong WD Green 250GB. Ito na ata ang pinakamurang nakita ko na binibenta at hindi naman siya ganun kabagal. Mas mabilis pa rin ang SSD sa HDD, syempre. So, i-fit lang natin yan at i-shoot. Kung mapapansin nyo, loose siya. At yan ay dahil may kailangan tayong screw na galing mismo sa motherboard. At ito ay mga napakaliliit na screw at babala. Wag nyong wawalain ito. Kasi wala kayong mahanap nito or mahirap kayong makahanap nito. At lahat ng parts ay nakalink lahat sa description kung gusto nyo tignan. Okay, so ilagay na natin. Ingat lang. Huwag nyo masyadong, don't over tighten. Tighten. Huwag nyo masyadong higpitan para hindi masira. Sakto lang. Para sa ating case, gagamit tayo ng Funtech Pulse CG71. At bago natin ilagay ang motherboard, huwag natin kalimutang ilagay ang back case cover. Kasi pag nilagay nyo yung motherboard bago ito, magtatanggal kayo ulit. At ugaliin natin kupiin ang mga naka-expose na bakal bago natin ilagay para iwas short sa ating motherboard. Para ilagay, kailangan mo lang itulak at gamitan ng konting muscle. Hindi kailangan ito ng screw at maglalak siya mismo sa case. Next, ilalagay natin ang mounting screw kung saan natin ipapatong at i-screw ang ating board. At ilalagay na natin ang ating board kung saan natin nilagay ang mga mounting screw. Itapat natin mabuti ang butas ng motherboard sa mga nilagay natin na mounting screw. Isa, dalawa, tatlo. At kapag naitapat na at nailagay na ng maayos, saka natin ngayon i-screw. Wala na ba tayo nakakalimutan? Ano kaya yung... aha! Ito na ang pinakahihintay nyo sa lahat. Ano to? Ba't itong itsura? Ito lang naman ang GeForce 1070 Ti. Nabili ko ng second hand at nag-mount lang ako ng fans kasi sira yung fans na nabili ko. Para ilagay yan, tanggalin lang natin ang mga bakal na nakaharang. At may maririnig kang tunog kapag nag-lock na at nailagay na ng
Maayos. Tingnan natin ang aking improvised fan sa motherboard. Ang kanyang power. Then, screw na natin ang hayop na case. Para naman sa airflow ng fan ay pataas. Dito sa bandang to, okay, so itago na natin ang kanyang wire. Doon at sa kabila naman ay, hulaan nyo, alam nyo na, pababa. At ganoon din itago natin yung kanyang wire sa likod. Ngayon, i-screw naman natin ang mga fans. Ngayon naman, tanggalin natin yung front cover. Oh my God. Whew! Aking muscles at work. Oh yeah. Okay, so meron dito ang tatlong lalagyan ng fan. Lahat yan ay gagawin nating intake. Tanggalin natin tong messy wire at i-mount natin ngayon ang mga fans. At para naman sa kanyang RGB light controller, idikit lang natin sa likod. Dito na ang parte kung saan nagka-problema tayo. Sobrang sikip ng baba ng case natin na Fantech. So, kinailangan kong tanggalin ang harang na ito, division ng PSU at ng HDD or hard drive. So, palaging titignan ang compatibility ng case at mga ibang components na binili nyo. Sa case ng Fantech, hindi kasya sa kanya ang Seasonic 750 watts. Next, ilagay na natin ang cable sa loob ng motherboard, ang kanyang power cable. Ayan. Ilagay natin mabuti hanggang sa mag-click at i-route natin sa likod para maitago. Ayaw natin na magulong wiring, no? At ilagay natin ang pinaka nakakalimutan sa lahat, ang CPU power. At dahil dyan, nakalimutan ko rin i-video. At ilalagay nyo yan sa pinaka top left ng ating motherboard. Next, ilagay natin ang additional wires ng case tulad ng USB 3.0. Ang hirap nang ipasok kasi ang dami na nakalagay. Dapat hinuli ko yung GPU eh. At ang wires na kung saan halos nalilito ang lahat, ang power switches. Diyan natin nalagay sa JFP1. Pero, ugaling magbasa ng manual kasi hindi pare-parehas ang location ng wire. Pero ito ang wire setting ng MSI motherboard. At huwag nating kalimutan ang power supply ng GPU kasi kung wala ito, nagpagod ka pa, di ba? So, ilagay natin sa likod yung wiring, itago at, oh my God, kamay ko. Finally, nasa last part na tayo, which is cable management. Basically, zip tie nyo lang yung mga wires. Kung gagayahin yung technique ko, ewan ko. So, yan. And finally, yung cover. Isa na ng mabuti and voila! Boom! Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. At dyan nagtatapos ang ating build. Nakita nyo naman, sobrang dali mag-ubos ng pera. Mag-build ng PC. Pero para saan to? Ano yung ganito kabilis ng computer? Subscribe.